Bakit pumupunta sa ibang bansa ang isang breadwinner o isang magulang? Dahil sa isang pangarap. Nag-uusap kami minsan ng aking pamangkin habang pinapagawa ko yung likod ng aking bahay. Sabi ko sa kanya, bakit hindi ka mag-abroad? Magaling naman yung skills mo, magaling ka maggawa ng bahay, magaling ka magluluto. Alam mo sabi, ayaw ko. Mahirap. Ayaw kong iwan ang aking pamilya. Bakit nga ba pumupunta sa ibang bansa para maging OFW ang isang Pilipino? Number 1, para sa family. Pero ang nakakalungkot, pagbalik, wala na ang family. Number 2, para sa financial. Ang nakakalungkot, pumunta ng ibang bansa, walang plano sa financial yung nag-abroad. Yung naiwan, mayroong plano doon sa sweldo. So ano ngayon ang mangyayari dahil wala kang plano? Bigay sa anak, bigay sa asawa, bigay sa magulang, bigay sa kaibigan, lahat puro bigay. Pag uwi dito sa Pilipinas, wala nang may bigay. Sinong kawawa? Ikaw. Pangatlo, para sa ating future. Kapag hindi tayo nag-ipon sa ngayon na pangangailangan, paano pagdating ng panahon na mayroon tayong pangangailangan? Saan tayo? Sa mga tinulungan natin, napakahirap. Kaya kung tayo ay breadwinner, tayo yung OFW o seaman na nasa ibang bansa, mayroon tayong dapat 3 problema na dapat i-address. Number 1, paano kung natsambahan ka, nandun ka sa ibang bansa, kinuha ka na Lord ng maaari, may problema ba? Sino mag-aalaga sa iyong pamilya? Paano kung tumanda ka naman doon sa ibang bansa? Pagbalik mo rito, sino mag-aalaga sa iyo? At ang pangatlo, paano kung magkasakit ka? Sino mag-abayad sa hospital mo? Sino mag-aalaga sa iyo kung hindi ka makapagtrabaho? Itong tatlong ito, habang tayo nandito sa Pilipinas, bago tayo dapat mabigyan natin ng paano? Chat mo lang ako. Usap tayo. Pwede tayo mag-usap online. Ituturo ko sa iyo paano bibigyan itong tatlong pwedeng mangyari sa ating buhay. Paano kung kunin tayo ng maaga? Paano kung magkasakit tayo? Paano kung kunin tayo? To know more about this, chat mo lang ako. Live God, Design